At isang talata lamang po ang nais kong ibahagi ngayong umaga. At ito po ay may kinalaman sa pag-asa. Ang pag-asa ay isang napakagandang salita, tama po ba? At ito ay isang salita na nagpapaalala sa atin na kahit nasa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa ating mga buhay, ay meron po tayong inaasahang magandang bagay na darating. Lalo na po sa ating tayong mga mananampalataya. Napakaganda po ng ipinaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na isang napakagandang aasahan natin. Nga ba nga po, sabi po sa Romans chapter 8 verse 18 na sabi po doon ni Pablo na para sa akin ang mga pagtitiis natin na nararanasan sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin balang araw. At napakaganda po ng ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. At isa po sa pinakakailangan ng isang tao ay pag-asa. Alam po natin na sa kasalukuyang panahon, pag nanonood tayo ng mga balita, iba-ibang napapanood natin, naririnig natin, lalo sa kasalukuyang panahon sa ating gobyerno. Iba po ay kung ano po, ano naman siya ngayon, trending, yung tungkol sa flood control, tungkol sa korupsyon sa bansa. Ngayon din po yung iba't ibang sakuna na nararanasan natin. So ngayon pong linggo na to, dalawang magkasunod na malakas na bagyo ang dumaan sa Pilipinas. At marami pong mga tao ang nasalanta at gayon din sa iba't iba pa pong mga parte ng mundo, hindi lamang po sa Pilipinas, iba-iba po ang nangyayari. At makikita talaga natin na pasama na ang tinatakbo ng mundo. Kaya kailangan ng tao ang pag-asa sapagkat kapag ang tao ay nawalan ng pag-asa, mawawalan siya ng dahilan upang mabuhay, magsikap at lumaban. Ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng pag-asa. Isang buhay na pag-asa na matatagpuan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga taong tumanggap ng pag-asang ito ay may katiyakan at kasiguraduhan dahil ito ay mula sa Diyos. At basahin po natin ang sinasabi sa Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi po dito muli, Romans chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa English po, now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Saglit po tayong manalangin. Ama naming banal Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin upang bahagi ng aming panambahan, kami ay sama-sama na mag-aral ng inyong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang nais niyong ipabatid sa amin ngayong umaga. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, maaari na po tayong maupo. Sinabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, sa talata pong ating binasa, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Espiritu Santo. Isang napakagandang talata po na kadalasang ginagamit po bilang pangwakas na pananalita sa mga ibang churches. Dahil ito pong verse na to ay isang panalangin ni Pablo para sa mga kanyang sinulatan sa Roma. At kung mapapansin nyo po, yung mga naunang talata, ang sabi po doon, sa Bible ko po kasi ang sabi dito, ang mabuting balita ay para rin sa mga hentil. Kaya sinabi din po ni Pablo, pinaparating ni Pablo, na kayong mga hentil ay may pag-asa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At nawa itong pag-asa na ito ay patuloy na mag-umapaw sa inyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At gayon din po, yun din po yung nais ipabatid sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito, na tayo ay may pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, ang salitang pag-asa ay tumutukoy sa isang nangangahulugan na joyful and confident expectation of eternal salvation. So ito yung pag-asa na tinuturo o pinapatukuyan ni Pablo. Isang masaya o nakagagalak at pagtitiwala na tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sumampalataya sa Kanya ay mayroong walang hanggang kaligtasan, walang hanggang buhay. At ang batayan ng pag-asa, at ito ang batayan ng pag-asa ng mga mananampalataya ng Diyos. Yung napakagandang pag-asa na ipinagkakaloob sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So himay-himayin po natin ang pinagmulan ng pag-asa. So tayo bilang mga tao, saan nga po ba tayo kumukuha ng pag-asa? Marami tayong pwedeng pagkunan ng pag-asa, sa totoo lang. Pero ito bang pinagkukunan natin ng pag-asa ay panandalian, pangmatagalan, o pangwalang hanggan? Sabi po sa unang part, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. So ang sinasabi po dito ni Pablo, na ang pinagmumulan ng pag-asa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya ni Kristo ay mula sa Diyos. At tinawag nga po ni Pablo ang Diyos dito na Diyos na siyang bukal ng pag-asa. God of hope. Ito ay isang magandang paalala na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Na sa mundo ng puno ng kawalan, ng pag-asa at kalungkutan, ipinagdarasal ni Pablo ang mga mananampalataya ay patuloy na kumuha ng pag-asa mula sa isang bukal na kailanman ay hindi matutuyo. So ipinapakita dito, ang paglalarawan ni Pablo sa Diyos bilang Diyos ng pag-asa ay nagpapahiwatig na kahit na ang hinaharap ay walang katiyakan at hindi natin mahuhulaan, matatag ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa atin. At ito ay kanyang pananatilihin sa ating mga isipan dahil ang Diyos ay tapat. Maaari pong hindi natin nakikita sa kasalukuyan o hindi natin, may mga pagkakataon na parang hindi natin pinaniniwalaan ang mga bagay na ito. Ngunit, siya ay gumagawa sa lahat ng bagay ng sama-sama para sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Sa mga nangyayari po sa atin, maaari sa sobrang bigat minsan ng ating mga pinagdaraanan, nakakalimutan na natin yung pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero palagi nating tandaan, sabi po sa kanyang mga salita na, for all things work together for good, for those who love God and called according to His purpose. So may dahilan, itong mga bagay na nangyayari sa atin.
At ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Sa tuwing tayo dumadanas ng iba't ibang kapighatian dito sa mundo at tila hindi natin nakikita kung anong mangyayari sa mga susunod na araw ng ating mga buhay. Pero isa lang ang tiyak. Ang Diyos ay kasama natin. Mabuti ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang tayo ay kanyang mga anak. Sa gitna ng pagsubok, ang tao ay madaling mawalan ng pag-asa. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago at kaya niyang magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Kung nawawalan ka ng pag-asa, balikan mo ang Diyos. Siya ang bukal ng tunay na pag-asa. Tingnan po, kung nawawalan ka ng pag-asa, balikan mo ang Diyos. Siya ang bukal ng tunay na pag-asa. So malimit na po natin naririnig yun, no? Na bilang encouragement sa ating mga mananampalataya. Na unahin mong tumakbo sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok. At sadyang totoo naman po iyon. Sapagkat muli ang pinagmumulan ng pag-asa o ang dapat na pagkunan natin ng pag-asa ay ang Diyos ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asang makukuha natin, mahahanap natin sa Diyos ay parang bukal na hindi matutuyo. Sunod po, ang bunga ng pag-asa. Sabi, nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung pag-asa na makukuha natin, mahanap at ipagkakaloob sa atin ng Diyos ay magbubunga ng kagalakan at kapayapaan. Sumunod, nanalangin si Pablo na ang Diyos ng pag-asa ay punuin tayo ng lahat ng kagalakan at kapayapaan. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Punuin tayo ng kagalakan at kapayapaan. Dito, nakikita natin na ang pag-asa ay konektado sa mga katangian ng kagalakan at kapayapaan. Sa madaling salita, ang pag-asa ay nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa atin kahit nasa harap ng kahirapan. O sa isang biblikal na kahulugan, ang kagalakan ay hindi isang panandaliang kalagayahan na nagmumula sa isang favorable na pangyayari sa ating mga buhay. Sa halip, ito ang kagalakan ng puso na nagmumula sa pagkakilala sa Diyos. So yung tinutukoy dito na pag-asa na joy and peace ay hindi mula sa outward source. Na sa ngayon, sumahod ka, masaya ka kasi may pera ka, sumahod ka. Tapos after ng ilang linggo, malulungkot ka na kasi wala ka ng sahod. Pecha de peligro na ulit. So hindi ganun yung tinutukoy na kapayapaan at kagalakan. Kundi ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang sabi po sa Awit, chapter 16, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So sa ating tunay na pagkakilala sa Diyos, doon ipapaunawa at ituturo sa atin ng Diyos ang isang napakagandang
mangyayari sa ating mga buhay. At ito ay yung magdudulot sa atin ng ligayang walang hanggan. Ngayon din po ang pananatili kay Kristo at pagiging puspos ng banal na Espiritu. So ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan sa tunay na pagkilala sa Diyos, pananatili kay Kristo at pagiging puspos ng banal na Espiritu. Higit pa rito, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng tanggalian at hindi ito isang pansariling damdamin. Sa kabaligtaran, ang kapayapaan ay nagpapahiwatig ng ideya ng positibong pagpapala na dulot ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Binanggit po sa ating talata na may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Mahalagang hakbang sa buhay ng isang tao ang pananampalataya. Ang kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maniwala na sapat na at higit pa ang kanyang katagumpayan doon sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kagalakan at kapayapaan ay hindi nakabase sa kalagayan, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Ngunit po, ang kagalakan at kapayapaan ay hindi nakabase sa kalagayan natin, kundi ito ay nakabase sa ating relasyon kay Kristo. Kasi maganda nga ang kalagayan mo, wala ka namang personal na relasyon sa Diyos. Wala ka namang personal na relasyon kay Kristo. Parang may butas yung puso mo. At itong butas na ito sa ating mga puso, tanging si Kristo lamang ang makakapuno. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-uumapaw na pag-asa. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pag-asa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay hindi lang sapat, kundi ito ay nag-uumapaw, hindi lamang para sa atin, kundi upang maibahagi sa iba. At ang nagbibigay ng kapangyarihan dito ay hindi tayo, kundi ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Siya ang nagpapaalala sa mga pangako ng Diyos. Siya ang nagpapalakas sa ating pananampalataya at siya ang nagbibigay ng katatagan upang tayo ay magpatuloy. At sumatotal, ang Romans chapter 15 verse 13 ay isang taus-pusong panalangin at pagpapala para sa mga mananampalataya na maranasan ang kabuuan ng pag-asa kay Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kapag nahaharap sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, dapat tayong patuloy na umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. So napakaganda po ng panalangin ito na binigay o sinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya. Isang pag-asa mula sa Diyos. Sa ating pong mga buhay,
iba-iba po tayo ng nararanasan. Nawala pa po tayong personal na relasyon sa Diyos. Iba-iba ang ating pinupuntahan. Pero salamat sa Diyos dahil siya yung nagpaunawa sa atin. Ipinarinig niya sa atin ang magandang balita. Babalikan po natin sa Lucas chapter 2, verse 10, kung saan ang mga pastol ay pinuntahan ng mga anghel upang ibigay ang napakagandang balita. Sabi po doon ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot sapagkat ako ay may dalang magandang balita. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Kristong tagapagligtas. Isang magandang balita ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa buhay ko po, kung babalikan ko yung buhay ko, hindi ko naiisip talaga na mapupunta ako sa sitwasyon na ito kung saan nakilala ko ang Diyos. Kung titingnan ko yung naging buhay ko bago ko nakilala ang Diyos. Maaga po akong namulat sa kamunduhan. Yung mga bagay ako na ginawa, nung wala pa po akong personal na relasyon sa Diyos. At patuloy ako na natili sa ganoong buhay. Kasi akala ko talaga, ito yung plano ng Diyos sa buhay ko. Ito yung mangyayari. Kaya nanatili na lang ako doon. Kasi ito naman talaga siguro. At nabuhay akong ganito, mamamatay akong ganito. Kaya akala ko wala na akong pag-asa, hanggang doon na lang ako. Pero pinaunawa sa akin ng salita ng Diyos na sa kabila ng karumihan ng aking buhay, sa kabila ng aking pagiging immoral, may pag-asa pa palang maging malinis ang isang tulad ko. May pag-asa pa palang mabago ang buhay ko, isang buhay na makasalanan. Pinaunawa sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ang kanyang bugtong na anak ay ipinagkaloob niya para sa akin. Dahil mahal niya ako. Pinagkaloob niya ito para sa akin. Para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aking pagtitiwala kay Kristo. Pinaunawa sa akin ng Diyos na ang kanyang pag-ibig para sa akin ay pangwalang hanggan. At ito yung siyang magbabago sa akin. At yun din, yung isip ko, sa mga naririnig ko ngayon, kasi sabi sa office, political daw ako na tao. Lagi nila akong tinatanong. Tapos pag sinasabi ko, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Pero yun yung opinion ko. Walang pag-asa ang Pilipinas. Pero, isa lang kasiguraduhan, may pag-asa ang tao sa pangalan ni Kristo. Opo, sa panahon natin ngayon, ang daming nangyayari. Masasabi talaga natin, wala nang pag-asa ang mundo. Pero ano ba yung inaasahan natin bilang mga mananampalataya? Ano ba yung inaasahan natin? Di ba yung kaluwalhatian sa atin balang araw na ating nakamtan dahil sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa tao, hindi nakasalalay sa kayamanan, hindi nakasalalay sa mundong ito, hindi nakasalalay kung sino ang nakaupo doon sa palasyo, hindi nakasalalay kung sino mang politiko, kundi ito ay nakasalalay sa Panginoong Hesukristo. Nakasalalay ang ating hinaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang tao, kahit maganda o hindi maganda ang nangyayari sa mundong ito, dalawa lang ang kahahantungan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama at walang hanggang kamatayan na malayo sa presensya ng Diyos Ama. Mamili lang tayo doon.
Mamili tayo sa dalawang yun. Di ba, syempre, ang gusto natin ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama. At bilang mga sumampalataya sa Diyos, bilang nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, buhay ang ating pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggang ito dahil ito ay nakamtan natin muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, ang ating pag-asa hindi nakasalalay sa tao, sa kayamanan o sa mundo. Ang ating pag-asa ay sa Diyos ng pag-asa na siyang nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya niyang puniin ang ating mga buhay ng pag-asa hanggang sa ito ay mag-umapaw. Piliin po natin na magtiwala sa Diyos. Piliin natin na magtiwala at manampalataya sa Diyos ng pag-asa dahil dalhin natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang siyang magbigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan at maging patotoo ang pag-asang ito sa iba. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Ang ating pag-asa ay si Kristo. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi sa John chapter 16 verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya tulad ng naibahagi ng kapatid noong nakaraang Sunday sa sulat ni Pedro sa mga mananampalataya, na normal ang pagdaranas. Kaya huwag na tayong magulat na magdaranas tayo ng kapighatian dito sa mundo. Pero ano yung ginibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo? Na pagtibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Isang napakagandang pananalita na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo bago siya mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, na pagtagumpayan ko na ang mundo. At itong tagumpay na ito, kasama po tayo sa tagumpay na iyon. Iyon yung pinutuloy na pinagkakaloob sa atin na pag-asa mula kay Kristo. Na yung katagumpayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay nakamtan din natin. Sapagkat napagtagumpayan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ang kamatayan. At gayon din lahat ng sumampalataya sa Kanya ay napagtagumpayan ang kamatayan. Sapagkat muli, kinagkalooban ng buhay na walang hanggan ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sabi po sa Romans chapter 5, hindi tayo binigo ng pag-asang ito. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Hindi tayo mabibigo. Diyos na po ang nagsabi na kung tayo ay kukuha ng pag-asa mula sa Diyos ng pag-asa, hindi tayo mabibigo. Hindi lamang pag-asa sa buhay na ito ang binibigay sa atin ng Diyos. Kung hindi, buhay na pag-asa pagkatapos ng ating mga buhay sa mundong ito.
Mamatay man tayo na hindi pa dumadating ang Panginoon o dumating man ang Panginoon sa mga oras na ito na tayo ay nabubuhay pa. Yung pag-asa na ipinagkakaloob niya sa atin ay hindi mawawala. Hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo na buhay magpakailanman. Buhay magpakailanman ang pag-asa na ating tinanggap sa ating Panginoon. Muli, ang sabi po sa ating talata na pinag-aralan, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at kay Kristo lamang ang tingin